Atin sa buong kapuluan, ganap na pong alas 4 ng hapon. Tatak RMN. Ito ang himpilan ng DXMY RMN Cotabato. Buo ang puso at damdam Totoong serbisyo para sa tao talaga po. Kaya sa inyo po kami lumapit. sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Very flattered. Nakakataba po ng puso yung pinitiwala nyo. Naniniwala po kami sa action May agad. problema po, tawagan niyo po ako, pumunta po kayo dito at tutulungan ko kayo mismo. Yan ang Tatak RMN. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh. So ingala ng Station Manager Tano Radyoman Sir Erwin Kabilbigan. Kasama natin sa Master Control Chief Alvin Castellon. At sa kabilang bangyan naman ang ating admin si Madam Inday Loda de Cerotero. Isang magandang hapon po sa ating lahat. At makulimlim na hapon. At sa ngalanin po ng aking nakakasama. Napansamantalang wala muna siya sapagkat meron pong napuntahan, no? Si Radyoman Joel Di Mapalaw. Ako naman po ang inyong makakasama sa loob ng isang oras. Dito lamang ho yan katutok sa serbisyo publiko. Magandang hapon, Cotabato City, sa pong makulimlim, no? Magandang hapon din ho sa Bangsamoro Autonomous Region in Mos, Mindanao. At magandang hapon din po sa ilang Karatig Region, no? Dito ho sa may Region 12, Region 9, na kung saan ay naabot po ng ating himpilan ang 90.9 DXMY. Huwag din pong kaligtaan sa dial lang ng mga radyo, ang 90.9, mga kasama, no? Magandang hapon, Cotabato City. Ang 37 mga barangay ho, isang magandang hapon po sa inyong lahat dito ho sa Cotabato City. At kasabay nitong mga panahon ito mga kasama, no, ay kaliwat kanan po ito pong sinasagawang uplan na paglilinis, no, itong Brigada Eskwela. Naging katuwang na ho ng ating mga guro, mga magulang, ang local government unit ng kanilang mga paaralan na BLGU at maging ang mga kapulisan, kasundaluhan. At dito naman sa bayan ng Pahamudin, maging hindi lang po yung mga PNP, kundi kasali na rin yung dating mga MLF combatants sa 105th Base Command. Ay nakisali na rin ho sila sa Brigada Eskwela, mga kasama. Kung saan pinangunahan nito ni Pahamudin Municipal Councilor Edwin Lumayon Ali alias Commander RP, Brigade Commander ito sa ilalim ng 105th Base Command. Ay talagang sa loob po ng dalawang araw, mga kasama, kahapon ay nasa bahagi siya ng Boracay, no? At ngayong kaninang umaga naman, mga kasama, ay nasa ibang barangay naman ito si Municipal Councilor Edwin Lumayon, no? Ito ho'y may kinalaman sa Brigada Eskwela. At kanina nga, mga kasama, June 3 ay nasa bahagi ng Lower Baguer Elementary School ng Bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Area ay nakiisa rin ang 10th Battalion ng 3rd Brigade ng Inner Defense Force ng 105th Base Command BF MLF sa panguna ni Brigade Commander Honorable Edwin RP Lumayon Ali, kasama ang 10th Battalion na Commander na si Commander Dawi Mahmud at ng BLGO Lower Baguer Pahamudin sa Special Geographic Area.
Kanina mga kasama ay isinagawa rin ho itong pong Brigada Eskwela sa ng Maguindanao del Sur School or kick-off Brigada Eskwela ng Maguindanao del Sur School Division Office na naging matagumpay, no? Kung saan pinangunahan mismo ito ni Maguindanao del Sur School Division Superintendent Alma Mangansakan Abdullah Nur PhD ang kick-off Brigada Eskwela ng Maguindanao del Sur School Division, no? Na kung saan ay ginanap ito sa Barangay Midimbang sa Midimbang Central Elementary School ngayong araw, no, June 3 taong kasalukuyan. Ang nasabing Brigada Eskwela ay nilahukan ng school heads sa pangunan ni Abdul Halil Adza, ang school principal ng Midimbang Central Elementary School, mga guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Dumalo sa nasabing programa sina Talayan Maguindanao del Sur Mayor Dato Tungkang Midimbang Alhaj, representative mula sa tanggapan ni Maguindanao del Sur Governor Kagya Ali Midimbang ng Maguindanao del Sur Police Provincial Director Police Colonel Michael Jan Mangahis, Talayan Municipal Police Station at ng Bureau of Fire Protection, PNP at itong Armed Forces of the Philippines, ang ating mga kasundalohan at iba pang mga stakeholders. Layunin ng Brigada Eskwela ay handa ang mga paaralan bago magbukas ang klase, palakasin ang bayanihan na spirit, iangat ang kalidad ng edukasyon at siguraduhin clean, safe and child-friendly ang mga paaralan. Sa pahayag ni School Principal Abdul Jalil Adza, ang MAED, no, ang sinabi nito na ang na handang-handa na ang Midimbang Central Elementary School sa bayan ng Talayan sa Maguindanao del Sur sa darating na pasukan para sa taong 2026 at 2027. Bilang school head ng nasabing paaralan ay tiniyak nito na patuloy siyang magsiserbisyo ng tama at maayos upang maiangat at mabigyan ng maayos ang dekalidad na edukasyon para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ng mamayang Bangsamoro. Kasabay nito ay hinayag din ni Maguindanao del Sur School Division Superintendent Alma Mangansakan Abdullah Nur PhD na handang-handa na rin ang Maguindanao del Sur School Division para sa darating na pagbubukas ng klase para sa taong 2026 at 2027. Ang nasabing kabilang sa inilahad ni Ma'am Abdullah Nur ang pagpapatupad ng Maguindanao del Sur School Division ng 3-term calendar of school para sa taong 2026 at 2027. Ang 3-term calendar of school ay binuo ng unan ang opening block, pangalawa ay ang instructional block at ang pangatlo ay assessment block para sa kaunlad pa ng edukasyon sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Sa pamamagitan nito ay naniniwala si Nur na mas magiging maayos ang pagtuturo ng mga guro at mas mapabuti pa ang pag-aaral ng mga kabataan. Dahil dito mga kasama ay hinikayat ni Maguindanao del Sur School Division Superintendent Alma Abdullah Nur ang mga magulang na bigyang prioridad at pagpapahalaga ang pag-aaral ng kanilang mga anak kasabay ng isinagawang kick-off Brigada Eskwela sa lalawigan ng Maguindanao del Sur kaninang umaga, June 3 taong kasalukuyan. Binigyan diin ni SDS Alma Abdullah Nur na ang edukasyon ay pangunahing pamana ng mga magulang sa kanilang mga anak at ng kanilang magiging kasangkapan para sa kanilang magandang kinabukasan.
Nilinaw rin ni Ma'am Abdullah Nur na ang edukasyon ay responsibilidad ng bawat komunidad. Binigyan din ni Nur na kailangan ang mga guro ang tulong ng lahat ng mga sector at line agencies para sa maayos na edukasyon ng mga kabataan. Naniniwala rin si Ma'am Abdullah Nur na ito ay makakamit ang tagumpay ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maangat ang edukasyon lalong-lalo na sa lalawigan ng Maguindanao del Sur. Samantala, masayang ibinahagi ni Mama Alma Abdullah Nur, PhD, ang Maguindanao del Sur School Division ay ipinapatupad ang 3-term calendar of school para sa taong 2026 at calendar 2026 hanggang 2027. Sa huli, tiniyak ni Nur na ang Maguindanao del Sur Division ay magpapatuloy sa pagpapalakas ng edukasyon sa lalawigan para sa kinabukasan ng bawat mga kabataang mag-aaral. Narito mga kasama ang naging buod ng talumpati ni School Division Superintendent Dr. Alma Mangansakan Abdullah Nur. With a safe, clean, inclusive, and conducive learning environment, inshallah. As we begin this year's Brigada Eskwela, I extend my heartfelt gratitude to all our stakeholders who continuously share their time, resources, expertise, and support for education. Alhamdulillah. Your participation demonstrates that educating our children is a shared responsibility and that every contribution, no matter how small it is, creates a lasting impact on the lives of our learners. To our school heads and teachers, thank you for your dedication and leadership. To our parents, sa mga magulang ng mga bata, sa mga lukos, sa mga wata, ang nakatalabok sa nyaba, agay, baging sukura namin sa kano, nung ibag-invite namin sa kano, sa dino, pagkaperwi sa ginawa, ay kapabangagin mo sa wata mo, kanyaba, itito-tito, ang makatabang sa ikita mo, in the near future, mga mahal kong mga magulang, nakapapangagin tanong sa mga wata tano, kaunggay tano, sa iyo mo sa wata tano, iyo mo siya sa dunya, taman sa akin. Ayun mga kasama ang naging bahagi, no. So narito mga kasama ang karugtong ng naging buod ng talumpati ni School Division Superintendent Dr. Alma Mangansakan Abdullah Nur. Other partners, private partners, and community members, thank you for standing with our schools in this noble endeavor. Alam po ninyo, education is been a shared responsibility of all community members, lalo na line agencies. Kayo po ang aming perfect partners. Hindi po namin kakayanin itong education ng ating mga kabataan pag hindi nyo kami tulungan. Ang daming nagtutulungan, kaya nakikita ko yung success ng education ng mga Bangsamoro learners, specifically dito sa Maguindanao del Sur Province, inshallah. Maraming salamat po sa pakikisama, sa pakikipagtulungan sa atin dito sa education, na maiangat natin yung kalidad na pamumuhay ng ating mga komunidad. At this juncture, I would like to insert and take the opportunity to announce that the Maguindanao del Sur Division is now implementing the 3-term calendar of school for this 2026-2027. And this will be the highlight of this Brigada Eskwela in orienting everyone of this 3-term na calendar ng eskwelahan natin. Dahil a lasting impact on the lives of our learners.
to our school heads and teachers, thank you for your dedication and leadership. To our parents, sa mga magulang ng mga bata, sa mga lukos, sa mga wata, ang nakatalabog sa nyaba, agay, baging sukura namin sa kano, nung ibag-invite namin sa kano, sa Dino. IFM News. IFM News. IFM News. Yon po mga kasama ang naging buod ng talumpati ni School Division Superintendent Dr. Abdullah Mangansakan, Abdullah Nur mga kasama, no. At after po nung aktibidad, no, ay humarap po ito sa mamahayag. Humarap po ito sa piling mamahayag si School Division Superintendent Nur. Narito mga kasama ang karagdagang detalye sa nasabing panayam sa kanya ng mga media. Ang lahat ng paaralan sa pagpasok ng ating mga kabataan at yun bang sa katuparan natin yung sense of bayanihan sa ating mga mamamayan. Kailangan natin gawin ito bago ang pasukan para pagdating ng mga bata, hindi na po sila maglilinis, handang-handa na po sila. Lalo na ngayon ay mag-i-implement po ang Maguindano del Sur Division ng 3 terms calendar of classes for this school year 2026-2027 na for itong trimestral na ito, ang first term ay ginagawa para sa paghahanda sa mga bata, ang tawag dito ay ang opening block. Ang pangalawang block meron tayo ay ang instructional block, which is wala na pong magtrabahong guro at bata, wala na pong maglinis, kundi purely instructional activity. Ibig sabihin po, magklase na po sila. Last block is the assessment, kung saan ito po ay i-evaluate ni teacher kung ano na ang narating ng ating mga kabataan pagdating sa instructional block. Actually, ngayon po ay nasa opening block tayo, yun po ay paghahanda. Following after this, 2 weeks ito, no, yung opening block. The following week, 8, then 9, magsisimula na po ang instructional block. Since na ongoing pa po ang enrollment, hindi pa natin po matansya, pero as I look at it, sobrang dami po. Lahat naman po tayo sa public school, walang hindi pwede kaya. Lahat po ay ma-accommodate, inshallah. Ginagawa po natin. IFM News. IFM News. IFM News. Traffic. Yon ho mga kasama ang naging kasagutan ni School Division Superintendent Dr. Alma Mangansakan Abdullah Nur matapos ngang humarap ito sa piling mamahayag kaninang umaga. Diyan lamang ho yan sa barangay Midtimbang sa bayan ng Datuangal sa Maguindanao del Sur. At ito nga, tinututukan natin ito sapagkat sabi nga nila, ang mga guro ay sila po yung tunay na mga bayani. Sapagkat sabi nga nila, walang media, walang abogado, walang guro, walang anumang, wala tayong natapos kung walang guro. Kaya tayo nagpapasalamat, no, sa ating mga kaguruhan. Itong mga gurong ito ay sila yung kumbaga pangalawang magulang ng ating mga anak. Sapagkat simula ng panahon po ng klase hanggang sa kanilang uwian ay sila po yung bumabantay, nagtuturo sa ating mga anak, kaya nararapat lamang na bigyan natin ng pugay, no. Ito hong ating mga kaguruhan. Hindi lamang dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kundi sa buong Pilipinas.
At ito rin ho yung mga guro na kung saan so panahon namin mga estudyante pa tayo, naobserbahan natin yung mga guro na talagang minsan halos doon na nila inuubos yung kanilang oras sa paaralan. Kahit na Saturday, Sunday, pwede pa sila papasok para maglinis, mag-ayos ng kanilang mga silid-aralan, no? Ganyan po sila ka-sincere, ka-diehard sa kanilang ka-sincere sa kanilang trabaho. At ito nga mga kasama ay maobserbahan mo rin na guro na kung saan ay naubos ng loan yung kanilang sahod kapag at maobserbahan mo diyan na minsan ay kapag pumupunta na sa school yan, may dalang mga paninda tulad ng mani, ano pa ba, ice water, ano pa, ang kanilang bit-bit na siyang binibenta rin sa kanilang mga estudyante. At hindi lamang yun, no, mga kasama, may mga advantage po doon para hindi na ho makalabas yung ating mga anak. Ay doon na lang ho sila dire-diretso yan sa kanilang kantin. Pero may mga paaralan pa rin ngayon sa mga lilib na lugar na walang kantin. Ang nagbebenta yung kanilang mga guro, no? Kasi minsan yung si teacher ay kapag yun nga ang sabi ko, pag naubos ng loan yung sahod, konti lang yung natira, ay kahit yung kanilang pamasahe ay idinadaan na lang sa pagbebenta ng kanilang mga paninda sa loob ng paaralan, no? Kapag recess time ay dyan na ho inilalabas yung kanilang mga paninda tulad ho ng ice candy, ice water, ano pa ba, itong mani o ano man dyan na binibenta na nasa loob ng paaralan, mga kasama. Naranasan po natin yan, no, nung tayo'y estudyante pa, pero napakasarap ng luto mula sa ating mga magulang. Sila po yung ating pangalawang mga magulang. Kaya kayong mga estudyante, nararapat lamang na huwag natin silang lukuhin. Kung ano man yung kanilang itinuturo ay isaulo po natin, mga kasama. Dahil wala tayo sa ating kinalalagyan kung wala yung mga guro na sila ho yung pangalawang magulang ng ating mga anak. At magandang hapon po nga pala, mga kasama, kay Irene Katilok, no? Good afternoon po, Sir Rahe. Binabati ko ng happy 14th birthday si Crestom Rain Tobal, and pagbati mula sa kaniyang tatay na si Toms Helord at Tobal. Magandang hapon, happy birthday ho. Happy birthday po kay Crestom Rain Tobal from Irene Katilok. Ay ganun din po kay Dorante Elmer Sabidoria. Salam, magandang hapon po sa Rahe Bansa, watching from Sitio Binsang, Rumungaob, South Upi, Maguindanao del Sur. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Rumungaob, dyan po sa Upi, Pio Tomaganda, Begang Klohanan, da Domotondo Teduray, da Rumungaobanan, Pio Bagi, Muyagtom. Kay Emma Giocolano, good afternoon, enjoy. Yan po, mga kasama, no? At magandang hapon din po kay Daw Kampong Pandalat. Ay, kumusta ka na, Day? Isa rin ito sa ating naging estudyante noong araw. Diyan po sa may Labungan, hindi Libungan, Labungan, Dato Ulin Sinsuat. Labungan sa may Dato Arnel, Datuco National High School, Labungan, extension, no? At kay Ma'am Emily Untong, isang magandang hapon po. Kay Brother Pulis, kay Nasbern Ibos. Nanonood po. Kay Ran Santisas is watching. Kay Luis Abdul, kay Emma Giocolano, isang magandang hapon po sa ating lahat. Mga kasama. Magandang hapon din po kay Bapa Mantang Tukas, kay Babu Amina Tukas na nagikinig po dyan po sa bahagi ng Majelco. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kasama ho si Haji Rasul, isang magandang hapon po. Ganun din po kay Bapa Ustad sa Kanapi Akma dito po sa may RH7. Kay Bapa Ustad Abdul Kadir Akma sa may Pastor Kimpo Subdivision. Isang magandang hapon po sa inyong lahat.
Tayo po'y magbabalik mga kasama after po ng ilang paalaala. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Almira. Informed ka na ba sa amendments ng Bangsamoro Electoral Code o BAA 35? Alaikumissalam. Anong amendments yan? Maraming amendments o mga nabago sa BAA 35. Ito ay ang BAA 88 o ang amendments to the Bangsamoro Electoral Code. Isa na rito ang percentage threshold o porsyentong dapat malikom ng isang partido para makasecure ng seat sa parliament. Sa BAA 35, ang threshold ay 4%. Sa BAA 88, ito ay 2.5% na. Ibig sabihin, 2.5% na lamang ang kailangang makuha ng isang RPPP o partido para makasecure ng isang seat. Kaya sa kauna-unahang eleksyon, piliin natin kung anong partido ang mas may malasakit sa Bangsamoro. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kadyot lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Tan ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Magandang buhay mga kaibigan. Ako po si Hinday Puding. It's very important among us girls to have proper hygiene. Why? Because keeping a good standard of hygiene helps to prevent the development of infections, illness, and most especially bad odors. Para makamit yan, we should cleanse our internal body sa pamamagitan ng pag-inom ng Cervicare. Nagtatanggal ito ng mga dumi at mga toxic sa ating katawan. Tested and proven ko na po yan. Cervicare, distributed by Herbs Med Pharma. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kadyot lang! Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Tan ganado na na na. Made with real fruit extracts, my refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang.
Abangan ng refreshing Tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang rido ay alitan ng angkan na nagdudulot ng karahasan at paulit-ulit na paghihiganti na sumisira sa pamumuhay at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa bawat sigalot, mga inosenteng kababaihan at kabataan ang kadalasang nadadamay. Ngunit may daan tungo sa paghilom at pagkakasundo. Hindi kailangan ipamana ang galit sa susunod na henerasyon. Piliin ang pag-uusap kaysa karahasan at pagkakasundo kaysa paghihiganti. Katuwang ninyo ang Ministry of Public Order and Safety BARM. Sama-sama nating wakasan ang rido sapagkat ang kapayapaan ay kolektibong pananagutan. Sa pagkakaisa, makakamit natin ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na pong alas 5:35 ng hapon. Bago tayo papalaod sa national mga kasama, atin mo nang patsadahan mga kasama itong nangyari pong vehicular accident sa bahagi po ng Talayan, no? Isa pong Toyota Hilux pickup versus ambulance ang nagkasalpukan. Kanina lamang ito mga kasama, no? At ito ay isa pong Toyota Hilux na may na kulay itim, no? Kulay itim na may plakang NEJ 5016. Ito hong nasabing pickup mga kasama na nakasalpukan ho nito ang isa pong ambulance. At sa karagdagang detalye mga kasama, antabayan po sapagkat kapasok lamang po ito mga kasama. Dito ho ang nasabing balita mga kasama. At mga kasama, papalawad na po tayo sa usaping national, no? Sapagkat mainit pong pinag-usapan po ito hong nasa Senado. Mga kasama. So kanina mga 1 hour ago ay dumating si Senator Chis Escudero sa session kung saan nagpalakpakan umano ang nasa session hall. Indikasyon na ba ito mga kasama na lumipat na ba sa kabilang grupo ang senador? So yan, no? At ngayon lamang mga kasama ay agad na nahalal ang may tuturing na bagong majority block sa Senado, ang mga bagong chairperson ng mga committee na pinangunahan ni Senate Committee on Rules Chair at Acting Majority Leader Senator Mig Subiri. So pakinggan ho natin mga kasama ito hong naging buod, no, naging mensahe po ng nasabing medyo mahinang net natin, no. Medyo mahinang net natin, ating po sanang pakikinggan.
Atin mo nang pakinggan mga kasama ang naging buod ng talumpati ni Senator Tulfo, no? Ito ay may kinalaman mga kasama sa usaping flood control mga kasama. Dahil dito tuloy ang investigasyon sa flood control project na Project Anomalies na ayon kay Senator Erwin Tulfo na bagong talagang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ikakasa ang pagdinig sa BRC sa flood control scam sa Lunes alas 9 ng umaga. So yan po yung inaantabayan natin mga kasama, no? Sapagkat mainit po na usapin ito. Narito mga kasama naging buod ng talumpati ni Senator Tulfo. On Monday, we are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Thank you. Sir, Question. kung majority na po kayo, sir, bakit po acting SP? Why not SP? Because it's 13. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter of fact, I declare and I manifested that all members of the Senate, be in the majority and the new minority now, they are all members of the Blue Ribbon Committee para wala pong masabi na ika nga may hocus-pocus. Now, pertaining to those invited resource persons, hindi po ako sang-ayon because we have to review these people. May sasabihin po ba talaga? Mayroon po bang i-disclose? We have to review this. Number 2, the proper way to invite resource persons, you do not give it out to the media. You give it to the members first. Ang nangyari po kanina, yung lista na sinasabi nila invited sa Blue Ribbon, hindi po dumaan sa tamang process. It should have been given first to the members para kung may idadagdag, may papabawas doon, sabihin hindi, wala ito. The members should have been consulted. Kaya, you have to give me time until Monday next week kung sino po at yung oras po at exactly 9 a.m. on Monday, there will be a Blue Ribbon Committee hearing. Thank you. Sir, Question. kung majority na po kayo, sir, bakit po acting SP? Why not SP? Because it's 13. There will be a Blue Ribbon Committee hearing on Monday. We are just moving the scheduled date from tomorrow to prepare all members. Matter IFM News. IFM News. IFM News. Trump. Anong sa inyo mga kasama sa naging masyadong ano ba itong tawag dito, masalimuot ang nasa akala ko dito lang sa Bangsamoro Autonomous Region and Mosi Mindanao ang may ganito hong sitwasyon na mas malala, matindi sa national.
So ito mga kasama, no, ay dahil dito ay itong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President ng Pro Tempore ay nanumpa na bilang Senate President Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian na siya ring tumatayong acting Senate President. At sa nangyari pagbakante sa mga committee at ilang posisyon sa Senado ay maliban sa Senate President matapos dumating si Senator Chis Escudero kung saan ito mga kasama ay nagka-quorum na sa plenaryo. Narito mga kasama ang naging sitwasyon ho doon sa Senado. Ating pong pakinggan. The chair declares a quorum. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Majority Leader. Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of the Senate President Pro Temp. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Is there any objection? Seconded. Duly seconded. The motion is approved. Thank you, dear colleagues. Majority Leader. Majority Leader. Ikaw na. Sige, ikaw na. Mr. Presiding Officer, I move that we elect Senator Juan Miguel Subiri as Chairman of the Committee on Rules. Is there any objection? Duly seconded. The motion is approved. Thank you very much, my dear colleagues. My dear colleagues, I move that we proceed with the oath-taking of the Senate President Pro Tempore. I so move. And we will ask Senator Soto, the most senior member of this chamber, to proceed with the oath to our new Senate President Pro Tem. Mahina yung net natin mga kasama, no? Okay. Ito nawala. Bulati ang lumabas dito eh. Mahinang net natin. Yun mga kasama, no, ang naging sitwasyon po ngayong hapon diyan po sa Senado kung saan si Senator Win Gatchalian ay nanumpa na bilang Senate President Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian mga kasama. So siya rin ang tumatayong acting Senate President. Nangyari ang pagbakante sa mga committee at ilang posisyon sa Senado maliban sa Senate President matapos dumating si Senator Chis Escudero kung saan nagpa-quorum na sa plenaryo. At dito mga kasama, ginit ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano na illegal umano ang pag-secession ng minority bloc ngayong araw, June 3. Ayon kay Senate President Cayetano, wala umanong grounds para gawin ito at ginagawa umano nila ang pagbabago sa liderato upang ibasura ang konstitusyon. Yan mga kasama ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo. Okay. Ultimo tayo nalilito na sa nangyayari sa Senado, no? Nararattle na rin tayo dito akala natin kasi nakikisabay pa itong PLDT na nagbubulatihan. So dito mga kasama sa ibang dako naman ang Napolcom Chief Rafael Vicente Calinisan at Police Corporal na nag-viral sa social media dahil sa pag-aresto sa isang senior citizen na nagsagutan sa Napolcom ay nagkaroon po ng hearing. So narito mga kasama ang naging pahayag, no? Ating pong pakinggan. Sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng pulis dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo pumayag na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suwan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Wala po katotohanan yun, sir. Sinabi niyo, hanggang ngayon, sir, walang binatang. And then so be it. Then so be it. Sir, maging fair lang po tayo. Okay na to. Bring Suwan up. Maging fair lang po tayo. Bring Suwan up. Nagawa niyo dito para magpapigil na siya. We will cleanse scalawags. The police force from scalawags like this. You don't Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pala ang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng pulis dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people. We will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo pumayag na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin? Yon po mga kasama ang mainit na pagharap po sa media, no? Sa Napolcom, no? Kung saan si Chief Rafael Vicente Calinisan at Police Corporal na nag-viral sa social media ay mainit din po nga sinagot ang mga aligasyon ni Napolcom Chief Rafael Vicente Calinisan. At dahil dito sa pulong balitaan ay hindi po natapos, no? Ito hong nasabing pulis ay tinanggalan po ng microphone. At itong nagyaw-yaw po ang Napolcom, no, dahil doon sa kanyang dahil doon po sa pagka-aresto sa isang senior citizen na nagkasagutan, mga kasama ni Corporal ng nasabing Police Corporal, mga kasama.
So bago tayo magpaalam mga kasama, ating punang pasadahan ang mga nanonood. By the way, kanina mga kasama ay nagkaroon po ng pamahagi ng ayuda ang Barn Project Tabang sa mga multicab drivers at habal-habal driver, kung saan na pinangunahan ni Project Manager Brahim Lakua at RRT Head Norodin Dunton ang pamahagi ng tulong sa mga habal-habal at multicab drivers mula sa RH7 sa Rosary Heights at sa Rosary Heights number 11 sa Cotabato City. Ito ay sa ilalim ng programang Ayuda Alay sa Bangsamoro o ALAB na nakatanggap ng mga benepisyaryo ng tig 10 kilong bigas at repack food packs bilang agarang tulong sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Isinagawa ang aktibidad na ito alinsunod sa direktiba ni Barma Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa, at bahagi lamang ito ng napapatuloy na paghatid ng serbisyong makatao sa Bangsamoro Government sa ilalim ng mas matatag na Bangsamoro. At dyan na po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong hapon mga kasama. Ngunit atin mo nang patsadahan ang mga nanonood po ngayong hapon sa ating fanpage sa DXMY. Isang magandang hapon po kay Bay Umul Kulsum Midim Bangwaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsamoro Mapia Malulam. Sa kita nulangon Dato Rahib, always watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabaran Sukran. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan. Tayo po ay dahan-dahan na pong magpaalam mga kasama. Pahabol po kay Abdul Jabbar, napakagandang hapon po. Magandang hapon din po sa iyo. Kay sino pa ba? Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa radyo. At yan na po mga kasama, tayo po ay dahan-dahan na pong magpaalam. Sa ngalan po ng ating station manager Sir Erwin Kabilbigan, at nakasama natin sa kabilang banger si Madam Inday Laura Del Solitario, ang ating pong admin officer, at ang kasama natin dito sa Master Control Engineer Chief Alvin Castellon, at sa ngalan din po ng aking kasama na pansamantala mo nang hindi narinig, si Radyoman Joel Di Mapalaw. Ako naman po ang inyong Radyoman Maestro Rahib Bansang, nagsasabing wa ilalika wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.